bakit kaya sinabi ni Jesus, kawawa ka Corazin, kawawa ka Betsaida? Bakit sila naging kawawa? Dahil ipinapahayag ni Jesus ang mabuting balita sa kanila, pero hindi sila nakinig. Hindi sila nagbago ng buhay. Nagbingi-bingihan. At alam natin na ang salita ni Jesus ay nagbibigay buhay sa atin. Nagbibigay inspirasyon. Marami sa atin, di ba? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, napakinggan ang salita ng Diyos, ay nagka-inspirasyon sa buhay, nagkaroon ng pag-asa, at nagbago ang buhay. Ang mga taga-Corazin at Betsaida sa ating ebanghelyo, bagamat nakita na ang mga kababalagang ginawa ni Jesus, pero hindi sila naniwala at nakinig. Hindi sila nagbago ng buhay. Kaya, kawawa. Sayang. Kawawa ang tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kumbaga sa madaling sabi, kawalan mo ang hindi pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang pumupuno sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay inspirasyon sa atin. Kaya ang tao na ayaw makinig, nawalan. Kaya kawawa. Pero paano naman sa taong nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito? Anong tawag ni Jesus doon? Mapalad. Kaya sa parehong ebanghelyo, sinabi ni Jesus, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ngayon, bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, ano ka? Kawawa o mapalad? Kung pumalakpak nga akong kawawa, sinusubukan ko lang kung nakikinig. Pumalakpak nga akong kawawa, wala. Pumalakpak nga akong mapalad. Ayan. At dahil kinikilala natin na mapalad tayo, niyayakap natin ang isang misyon at pag-uugali na ang salita ng mahal na pong Jesus Nazareno ay pakikinggan natin lagi. Kaya di ba, marami dito sa atin, dumarayo pa rito dahil First Friday, para saan? Para lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, pakinggan ang kanyang salita. At pagkatapos pakinggan, pag-uwi natin sa ating mga bahay, ang pinakinggan, sinasabuhay. At yun po ang marka ng isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, na ang salita ng mahal na pong Jesus Nazareno ang umuhubog sa kanyang buhay. Hindi siya deboto tuwing First Friday lang. Hindi siya deboto tuwing Biyernes lamang. Kundi araw-araw, kahit saan, siya ay tunay na deboto. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang humubog sa buhay niya. Hindi ba? Ang salita ng Diyos ang umuhubog sa pagkatao niya. Kaya nga, di ba, parang pag ang isang tao ay mabait, sinasabuhay ang salita ng Diyos, hindi ba masarap kasama ang taong yun? Minsan pag may kakilala ka na yung mga dating pangit na gawain ay tinalikuran, magtataka ka, bakit kaya siya ganun? Ba't siya nagbago? Hindi naman siya ganyan dati, ba't ganyan? Ang bait-bait na niya. Ang pasensyoso na siya. Hindi na siya chismosa. Bakit kaya? Kasi ang salita ng Diyos ang humubog sa buhay niya. At yun ang taong mapalad. Mapalad ang isang tao na buong pusong nakikinig sa salita ng Diyos at nagsusumikap na ang salitang napakinggan
ay humubog sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito. Say, Father, madali naman sabihin, pero alam natin mahirap, di ba? Hindi madaling sundin ang yapak ni Jesus. Hindi madali na sundin ang kanyang salita at aral at turo. Pero, hindi imposible. Oo, mahirap, pero hindi imposible. Kaya kailangan din natin ng gabay ng Diyos. Kailangan natin ng kanyang grasya. Nagabayan tayo at bigyan tayo ng lakas na loob na tumugon sa tawag niya, sa pakikinig sa kanyang salita at pagbabago ng ating puso. Kaya nakikita ng Diyos ang ating struggles. Minsan dumarating tayo sa yugto na gusto nating magbago, gusto natin talikuran yung mga pangit nating gawain, pero nahihirapan tayo. Paulit-ulit pa rin tayo. Gusto mo tumalikod sa panchichismis, pero may kaibigan kang magsasabi, nahayain ka, sabihan ka, Mars, may balita ako. Pero nag-aaway na yung loob mo. Ano, papatulang ko ba to? O tatalikuran ko? Kakagat ba ako sa temptasyon at imbitasyon na yon? O tatalikuran ko? May pagpapasya tayo. At sana bilang mga tao nakikinig sa salita ng Diyos, pipiliin lagi natin si Jesus. Pipiliin natin ang mabuting gawin. Pipiliin natin may effort, oo. At sa pagbibigay ng effort, doon tayo lalago bilang isang Kristiyano. Hindi ho tayo bilang bukas mabait ka na. It is a process. Effort ang kailangan. Pagbubursigi ang kailangan. Pero lahat ng yan, kung hihingin natin ang grasya ng Diyos. Siguro yun pwede nating hilingin ngayon sa unang Biyernes ng buwan na ito. Bago pa ang mga tanging kahilingan natin, hilingin natin ang grasya mula sa mahal na pong Jesus Nazareno na hubugin ang ating puso na magbago tayo ng ating buhay. Talikuran ng mga pangit na gawain. Talikuran yung buhay na kawawa. Kawawa dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kawawa dahil namumuhay sa kasalanan. Kawawa dahil namumuhay sa pagmamataas ng sarili. Patungo sa buhay na pinagpala. Mapalad ang buhay ng isang tao na nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. At sana tayo ho bilang mga deboto ng mahal ng pong Jesus Nazareno, ang piliin natin hindi ang buhay na kawawa, kundi ang buhay na mapalad. Nasa atin ang pagpapasya. Ang Diyos gagabayan tayo. Kung magpapasya tayo at mangangako sa Kanya, Panginoon, ako'y deboto mo, narito ako, pakikinggan ko ang iyong salita, babaguhin ko ang aking buhay sa pamamagitan ng iyong salita, at sasabihin sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, mapalad ka, dahil nakikinig ka sa salita ko at tinutupad mo ito. Tayo na, maglakbay tayo. Sundin natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Piliin ang buhay na mapalad, hindi ang buhay na kawawa. Amen.